Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 kumpirmadong patay, 38 ang nawawala sa Binaliw Landfill landslide sa Cebu. Higit 1.3 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang high-value target sa Cavite. Mas matibay na tulay kapalit ng Pigatan Bridge sa Cagayan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 3 na ang napaulat na namatay habang hindi bababa sa 38 katao ang nawawala sa pagguho ng Binaliw Landfill sa Cebu dahil sa landslide noong January 8. Ang mga kumpirmadong nasawi ay isang 28 anyos na babae, isang 25 anyos na engineer at isang 36 anyos na babae. Higit 60 katao naman ang kumpirmadong buhay habang 12 ang nasagip kahapon sa malawakang landslide. Ayon sa mga residente, noong Huwebes nila napansin ang unti-unting pagguho ng lupa sa bundok kung saan nakatambak ang mga basura. Dito rin nilalagay ang karamihang mga basura mula sa Cebu City na tinatayang aabot sa 1,000 tonelada ang tinatambak kada araw. Nagkaroon umano ng pagguho ang bundok ng basura nang lumambot ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa naturang trahedya. Timbog ang isang high-value drug personality sa isinagawang bypass operation ng PIDEA Cavite Provincial Office, PNP Maritime Police Station at Bacoor City Police Station sa Molino Paliparan Road, Bacoor City, Cavite kahapon, January 9. Kinilala ang suspect na si alias James, 30 anyos, isang driver at residente ng barangay Salitran 2, Dasmariñas City, Cavite. Nasabat sa suspect ang 2 transparent knot-tied plastic bag na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na 200 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng PIDEA Region 4A Custodial Facility sa Santa Rosa City, Laguna ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na tiyakin ng dekalidad, ligtas at pangmatagalan ang itatayong permanenteng tulay na papalit sa bumagsak na Pigatan Bridge sa Cagayan. Ibinigay ang direktiba matapos inspeksyonin ng Pangulo noong January 8 ang Detour Bridge na unang binuksan noong December 19, 2025, 60 araw matapos simula ng konstruksyon upang maibsan ang pagkaantala ng biyahe. Ayon sa Malacanang, sinuri ni Marcos ang kondisyon ng pansamantalang tulay at iginiit ang tamang disenyo at pagsunod sa engineering standards. Bumagsak ang Pigatan Bridge noong October 6, 2025 dahil sa sobrang kargang mga truck. Nakatakda namang simula ng DPWH ang pagtatayo ng bagong tulay ngayong unang bahagi ng taon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.